So bilang tumatakbo na representative ng mga vloggers dyan po sa senatorial race, I strongly condemn yung pong panibago na namang naganap na karahasan at pagpatay dito po kay amigo ng bayan, Jacob Arroyo. Okay? Dyan po siya sa Davao. Okay? Sa Davao pinatay. I think sa Davao del Sur, kung di ako nagkakamali. Siya din po ay isang leader ng tumatakbong BBM party list sa Palawan at Mindanao. May mga news reports so kailangan nating i-double check pa yung mga nangyari, iniimbestigahan pa, pero according to sa mga lumalabas na reports, siya po ay nasa loob ng bus at doon po siya tinambangan. Okay? So we have to double check that, pero we strongly condemn yung pong pagkamatay ng isa na naman sa kasamahan po namin na vlogger. Nakakalungkot po. Diba? Nakita natin yan kay Percy Lapid. Doon pa lang po ay talagang nakakatakot na. Pag merong natatamaan ng mga malalaking tao, ganyan po yung posibleng mangyari. At ngayon po, itong si Jacob Arroyo, amigo ng bayan, ako po ay nakikiramay sa kanyang pamilya at sa kanyang mga mahal sa buhay na naiwan. May he rest in peace. Okay? Sa totoo lang po, ito bilang representative nga, dahil ako yung tumatakbo sa Senado na vlogger, kahit pa ano ang iyong kinakampihan sa politika, kahit ikaw ay loyalista, DDS, kakamping, kung ano man, mali po ang pagpatay sa mga vlogger. Parang journalist din yan dahil gusto nilang patahimikin, gusto nilang i-silence yung pong boses natin dito. Naniniwala po ako na karapatan po ng bawat isa na vlogger, kahit ano pang paniniwala mo, basta hindi ka nagsasalita ng mga libelous na mga statements na maghayag ng ating nararamdaman pagdating po sa politika, pagdating sa estado ng ating bayan, na walang pangamba na ikaw ay pwedeng tambangan o pwedeng patayin o pwedeng kung ano man yung pwedeng gawin sa'yo. Kaya nakakalungkot po ito pong kay Jacob Arroyo. Marami nang lumalabas na post. Okay? Mahirap naman mambintang, mahirap naman kung magturo kung sino. Ang aking hiling lang po sa kapulisan, sa NBI, sa DILG, Secretary Remulla, sana po maimbestigahan kaagad at mahuli kaagad kung sino man po ang nag-utos o sino man po ang gumawa dito po sa pagkamatay nitong si Jacob Arroyo. Ito yung si Jacob nun Ito yung sinashare ng mga kapwa niya BBM vloggers. Marcos Administration. Panoorin natin Hikayat ko na ang sambayanang una. Ako ay sumusuporta na sa Marcos Administration. At tinihikayat ko na ang sambayanang Pilipino na suportahan ang Marcos Administration by all means, di ba? At ang lahat na nagtatangka dyan na papagsakin ang Marcos Administration, maging yung mga nagsasabi na mga retired generals daw, wala kaming pakialam sa inyo. Mga sir, di ba? Ako ginagalang ko kayo, pero kung pababagsakin nyo ang kasalukuyang pamamahala na hinalal ng bayan, ang ating Pangulong BBM, ay tayo-tayo pong mag-aaway. Sa totoo lang. At alam nyo po yan, kilala nyo naman yung mukhang ito. Pare-pareho naman tayo may bakas. At may dungis ang ating mga kamay. Pare-parehas lang naman. Tuloy nyo na sir yung inyong destabilisasyon. Lumutang po kayo at harapin kayo namin. Diyan po sa mga general na mga baluktot ang isip. Lalo na yung to si Johnny Macanas. Sir nakikinig ako sa inyo noon, harap-harapan, nangangaral ka sa amin, pinapakinggan kita. Ginagalang kita kasi ikaw ay senior officer namin, Pero sa ginagawa mo, sir, tingnan mo, pag tayo nagharap, kakalimutan ko na ikaw si Johnny Macanas. Mark my word. Kaya tigilan mo yun, sir, hanggat maaga pa, magbago ka. Yan po yung ilan sa mga matatapang na salita nitong si amigo ng bayan. Kaya talagang nakakalungkot po yung pong mga pangyayari dyan. Sa akin po, ulitin ko, it doesn't matter po kung vlogger ka for admin, for opposition, for pink. Diba? Mali po ang ginawa sa kanya. Mali po ang pagpatay. Isa pong nawalan po ng pamilya, ng tatay, ng kapatid, ng anak, kung sino man po yung sa pamilya niya. So, maling-mali po yun. Sana po mahanapan po kaagad ng hustisya at
maitama. Kasi yun, nakakalungkot nakita mo yung kay Percy Lapid, yung ginawa sa kanya, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin ma-brought into justice, di ba? Hindi pa rin mahuli talaga at hindi pa rin alam sino ba ang pinaka-mastermind. At this will only grow, itong problemang ito. At tingnan mo naman, itong si Amigo ng Bayan, administration vlogger na yan, ha? Kumbaga, kampi na siya sa administration, pero ganyan pa rin yung ginawa sa kanya. Meron pa rin naglakas ng loob na tumira sa kanya ng ganyan. I think nasa Davao del Sur ata siya, taga doon siya, tapos papunta yata siya sa Davao City. So somewhere along the parang merong news report na ito yata. Sulod ni ining bus, nakabsan sa iyang kinabuhi ang sa kabus sa Carmen, Davao del Norte. Naka-alerto si John D. Esteban. Ayun sa isang bus. Sulod ni ining bus, nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka lalaking pasahero, 1:30 Sabado sa hapon. 12:28. Sa Barangay Carmen, Davao del Norte. Sumala sa Carmen Municipal Police, ang biktima, 54 anyos, ug usa ka negosyante. Aban wala na unang gibutyag sa otoridad kung unsa ang negosyo ni ini tungod nagparayon pa ang investigasyon. So, yan yung nakikita kong kumakalat ngayon sa social media. So, iniimbestigahan pa, inaalam pa yan. Kung merong update, i-report ko po sa inyo. Pero once again, I am calling sana po hustisya para dito po sa kasamahan po naming vlogger, Amigo ng Bayan. And may you rest in peace. Yun lang po.